Good morning po sa ating lahat. Gising na po ba tayo? Handa na po ba tayo magpuri? Parang nanlalakad. Parang gusto mo pang matulog ah. Tayo po lahat ay tumayo at sama-sama po natin minsan pang itaas ang pangalan ng ating Panginoon sa lugar nito. Come on, clap your hands for Jesus. And let us worship His name in this place.
away my sorrow. I have been ransomed now and forever. My Savior, my reward. All I ever need is Jesus.
Magandang umaga. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Good morning. I studied for 우리 페스마 from 페스마. One more time. magandang umaga. Did you all sleep well? Nakatulog po tayo maayos? 나이다. Dito. Because I love all creation made, God made, Lahat daw ng bagay ginawa ng Panginoon. but only one I hate. Isang bagay daw ang ayaw niya. That is mosquito. Yung bagay daw. One mosquito Isang lamok disturb my night. ang nagdi-disturb sa buhay niya. Mosquito say me, you can touch me. Sabi ng lamok sa kanya, hindi mo ko masasawin. I fight 2 hours. Sa loob ng 2 oras siya, nakipagpulong sa lamok. Can you guess who win? Who win? Me? You? Yes, Sino nanalo siya? I win. Siya daw ang nanalo, laban sa lamok. Spend 2 hours. Sa loob ng 2 oras. I catch mosquitoes. Natalo daw niya ang lamok. Lamok. All you do joyful this morning. Lahat daw kayo ay masaya ngayong umaga. There's something I feel whenever I see you. Meron daw siya nararamdaman kapag nakikita niya tayo. When I see your face filled with joy and your heart worshiping God, Habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon, it gives me strength well. napapalakas daw siya nito. It truly makes me happy. Yun ang nagpapasaya sa kanya. I believe with all my heart that the Lord truly loves each one of you. Naniniwala siya na lahat tayo ay mahal ng Diyos. Hallelujah! Amen! So today, let us begin once again with praise. Where is Ethan? Ethan's here. Isa tayo sa pagpupuri sa Panginoon. All Lord Jesus, I will love you. Alam na ba All natin Lord, sa Panginoon? okay, let's go. Share, you know, thank you. Let's praise Jesus, I will love you. Jesus is our only hope. Amen. And
that you will do today. sa gagawin mo sa araw na ito. Lord, may your grace and presence fill this place. Ang iyong presensya, ang iyong biyaya, ang pumuno sa lugar na ito. As we now listen to the message of the cross of Jesus, At malaman namin ang mensahe patungkol sa Panginoon. help us to understand why the cross is our only hope. Tulungan mo kami maunawaan namin ang krus ng aming pag-asa. We give you thanks for and pray. Ito ang panalangin. In the precious name of Jesus, Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yesterday, we shared a heavy but important message. Kahapon ay pinag-usapan natin ang isang mabigat ngunit mahalagang mensahe. The fall of Adam and Eve in Genesis 3 Ang pagkakasala ni Adan at Eva sa Genesis 3 and the consequences of sin. at ang kabayaran ng kasalanan. We learned that all people are under sin Naunawaan natin na ang lahat ay nagkasala and that each result is death and judgment. at ang naging resulta nito ay kamatayan at kahatulan. Therefore, we have no choice but to acknowledge Gayunpaman, wala tayong magagawa kundi maunawaan po natin that we are helpless sinners who cannot save ourselves. na tayo po'y makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. If the story ends there, there would be no hope for us. Kung ang kwentong iyon ay magtatapos lamang doon, walang pag-asa sa ating lahat. But God did not give up on sinners like us. Ngunit ang Diyos ay hindi sumuko sa mga makasalanang katulad natin. He sent Jesus into this world. Pinadala ang Panginoong Jesus sa mundong ito. From the moment we realize that we are sinners, Nung ating nalaman na tayo ay mga makasalanan, we are invited to move forward into the grace of the cross. tayo ay inimbitahan na lumapit sa biyaya ng krus ng Kalbaryo. Today, we will learn that what the cross truly means. Sa araw na ito, maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng krus ng Panginoon. And why it is our only source of hope. At ang dahilan kung bakit ito lamang ang ating pag-asa. Let's go chapter 1. Why was the cross necessary? Bakit mahalaga ang krus? Why was the cross necessary? As we shared yesterday, sin entered the world through Adam and Eve. Katulad ng pinag-usapan natin kahapon, ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamagitan ni Adan at Eva. Because of that, all of us became sinners. Dahil doon, tayong lahat ay nagkasala. And as a result of the sin, four consequences appeared. At sa kasalanan iyon, 4 na kabayaran ang First, una, first, our relationship with God was broken. ang ating relasyon sa Diyos ay nasira. Humanity began to live apart from Him, not knowing their Creator. Ang sangkatauhan ay nabuhay ng malayo sa Diyos, hindi alam at hindi kilala kung sino ang manlilikha. Second, we began to experience physical death and suffering. Pangalawa, na-experience o naranasan natin ang pisikal na kamatayan at paghihirap. No one can escape death. It is the destiny of all humanity. Walang makakatakas sa kamatayan. Ito ang destinasyon ng buong sangkatauhan. Third, as you can see in the story of Cain and Abel, Pangatlo, kung makikita natin ang storya ni Cain at Abel, sin also broke the relationship between people. ang kasalanan ang sumira sa relasyon ng mga tao. Humans begins to hurt one another. Ang mga tao ay simulang saktan ang bawat isa. And fourth, there is eternal judgment. Pang-apat, ang walang hanggang kaparusahan. Those who remain in sin are thrown into the lake of fire. Lahat ng nanatili sa kasalanan ay tinapon sa apoy. Let us read Revelation chapter 20 verses 40 to 50 together.
Sabay-sabay po natin basahin ang pahayag 2014. Begin. After realizing this, we are all asked the same question. What must we do? Sa pagkakabasa po natin ito, tayo ay nagkaroon ng isang katanungan, ano dapat natin gawin? But the truth is, we cannot solve our sin problem on our own. Ang katotohanan, hindi natin kayang lutasin ang ating sarili sa mga problema mayroon tayo. No amount of good deeds, efforts, or religious activity can remove our sin. Walang mabuting gawa, sariling pagsisikap, o mga religious activity ang makapagpaalis ng ating mga kasalanan. Even if with all our moral attempts and spiritual passion, Kahit ang mga pagnanais natin at ang spiritual passion natin, the sin within us remains. ang kasalanan sa atin ay mananatili. God hates sin. He must judge it because He is righteous and just. Ang Diyos ay galit sa kasalanan, kaya kailangan niyang hatulan ang lahat dahil siya po ay makatuwiran at siya po ay matuwid. This is the justice of God. Ito ang katarungan ng ating Panginoon. Yet at the same time, God wants love sinners and desire to save them. Gayun pa rin gayunpaman, ang Diyos ay mahal ang mga makasalanan at nais niyang iligtas ang mga ito. That is His heart of love. Ito ang puso ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. So how could both His justice and His love be fulfilled? Paano mapupulpil ang kanyang katwiran at ang kanyang pag-ibig? There is one way. Meron lamang isang paraan. Someone must take our place. Merong isa na dapat pumalit sa ating lugar. Someone must carry the full weight of our sin. Merong isa na kailangan pumasan ng bigat ng ating mga kasalanan. Someone must bear the punishment that we were meant to suffer in hell. Isang tao na kailangang maparusahan na tayo ay hindi makapahamak at mapuntang impyerno. And that is why Jesus came to this world. Iyon ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito sa mundo. To save us. Para iligtas tayo ba? Hallelujah. Amen! He bore the cross to take our place. Pinasan niya ang krus kapalit ng ating kalagayan. That is why we need the cross. Kaya iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang krus ng ating Panginoon. And that is why we need Jesus. At ito ang dahilan kung bakit kailangan natin si Jesus. He is the only answer, the only way. Siya lamang ang kasagutan, siya lamang ang daan. Hallelujah. Amen! Amen. Next, chapter 2. The sacrificial system in the Old Testament and the cross. Okay. Let us read Leviticus chapter 60 verses 50 to 16 together. Okay, sabay-sabay natin basahin. Begin. He shall slaughter the goat for sin offering for the people and take his blood behind the curtain and do it for his footstool. He shall sprinkle it on the atonement cover in front of it. In this way he will make atonement for the most because of the sinners and rebellion of the Israelites, whatever their sins have been. He is to do the same for the tent of meeting, which is among them in the midst of their uncleanness. Amen. 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 Before we look at the meaning of the cross, Bago natin tignan ang kahulugan ng krus, let us first understand the Old Testament sacrificial system. unawain muna natin ang paraan ng pagsasakripisyo sa lumang tipan. In Leviticus 16, we see the Day of Atonement. Sa aklat ng
talatang Leviticus 16, makikita natin ang Day of Atonement. Ito po isang kaganapan o pangyayari. A day that took place once a year when the high priest entered the most holy place. Ito ang araw na kung saan ang punong saserdote ay papasok sa dakong kabanal-banalan To offer a sacrifice for the sins of the people. upang maghandog ng alay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Two goats were used in this ceremony. Dalawang kambing ang gagamitin sa seremonyang ito. The first was the sacrificial goat. Ang una ay ang sakripisyo na kambing. It was killed and its blood sprinkled before God. Ito ay papatayin at ang dugo nito ay iwiwisik sa harapan ng Diyos. That blood symbolized that atonement had been made for the people's sins. Ito, ang dugong ito ay sumisimbolo ng atonement na para sa kasalanan ng tao. The second goat was scapegoat, named Ajael. Ang pangalawang kambing ay tinatawag na scapegoat, tinatawag nilang Azazel. The high priest would place his hands on its head. Ilalagay, ipapatong ng saserdote ang kanyang kamay sa ulo ng kambing, Confessing and transferring the sins of Israel onto it. ang lahat ng kasalanan ng Israel ay ipibigkas sa kambing iyon. And then send it away into the wilderness. At ito ay pakakawalan sa ilang. That symbolizing that their sins were taken away. Ito ay sumisimbolo na ang kasalanan ng mga Israelita ay kinuha na ng kambing. However, this sacrifice had to be repeated year after year. Ito ay kailangan gawin taon-taon itong sakripisyo nito. It could never permanently remove sins. Hindi itong matatanggal ng permanente ang kasalanan. It only covered sin for a time. It was never the ultimate solution. Ito ay tatakpan lamang ang kasalanan sa loob ng isang panahon, pero hindi ito ang solusyon. That is why the Old Testament system for cleansing sin had clear limitations. Ito ay nangangahulugan na ang lumang tipan, ang pamamaraan nito ng paglilinis ay mayroong limitasyon lamang. Let us read Hebrews chapter 10 verses 4. Basahin natin ang Hebreo 10:4. Sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. Because it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Amen. Amen. Animal sacrifice could only cover sin temporarily. Ang mga sakripisyo ng mga hayop ay itatakpan lamang nila ang kasalanan ng temporary lang. But they could not remove it completely. Hindi ito maaalis tuluyan. Sinner still live under guilt and fear. Ang mga makasalanan ay patuloy na mamumuhay sa pagkakasala at takot. Now let's read Exodus chapter 12 verses 5. Exodus 12:5, basahin po natin. 1, 2, 3, begin. First must your wings without effect, and you may take them from the sheep or the goats. Where we read about the Passover sacrifice, Ito ay binabasa ito ay Passover o Paschal sakripisyo. the Israelites were commanded to offer a lamb without blemish. Ang mga Israelita ay inutusan na mag-alay ng tupa na walang pagkakasala o walang batik o mancha. And in Leviticus chapter 1 verse 3, Sa Leviticus 1:3. Basahin natin, begin. If the offering is a burnt offering for the bird, the bird it is all over the milk of the must be set and must be so that it will be acceptable to the Lord. we see the same requirement for burnt offerings to offering must be without defect. Nakikita natin na ang requirements o kailangan sa alay na susunugin ay walang kapintasan. This teaches us that in order to bear the sins of others, Ito ay nagtuturo sa atin para lamang mayroong kumuha ng kasalanan natin. the sacrifice itself had to be perfect and
blameless. Ang sakripisyo ay dapat perpekto at walang kapintasan. But no animal could truly take away the sins of the world. Ngunit walang hayop, walang kahit ano pang mga hayop na talagang makakapagpaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Only a sinless human could bear the punishment for humanity's rebellion against God. Isa lamang na walang kasalanang tao ang kayang magpasan ng parusa para sa kasalanan ng sanlibutan. Only that would bring complete salvation. Yun lamang ang magbibigay ng tunay na kaligtasan. But tell me, is there anyone in the world who is without sin? Meron bang taong walang kasalanan? No, there is not. Wala. There is no human being on earth who is blameless. Walang tao na nabubuhay sa mundo na walang kasalanan. Except for one. Isa lamang. There was only one person who was perfectly poor and without sin, Jesus Christ. Merong isa lamang na nabuhay sa mundong ito na perpekto, pure o walang kasalanan, walang malinis ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Amen. Let us read 1 Peter chapter 1, 19. 1 Peter 1:19 begin. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. And then Hebrews chapter 4, verses 15. 4:15 ng Hebrews, begin. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. There is one who is sinless and spotless, Jesus. Merong isang walang kasalanan, walang kapintasan, si Jesus. He had no sin, yet he took upon himself our sin. Wala siyang kasalanan, gayunpaman, kinuha niya ang ating kasalanan. The sin that was dragging us toward hell, Na ang kasalanan ito na humihila sa ating papuntang impyerno. and he bore it on the cross. Ito'y pinasan niya hanggang doon sa krus. The one who did not deserve to suffer became the sacrifice himself. Ang isang taong ito na hindi karapat-dapat na maghirap na naging sakripisyo para sa atin. The one who was innocent gave his body to save us. Isang inosente na binigay niya ang kanyang sarili para iligtas tayo. Through the sacrifice of this spotless and perfect Savior, Sa pamamagitan ng sakripisyo ng walang kapintasan, perpektong manliligtas, our sins were washed away ang ating kasalanan ay nalinis once and for all. minsan at para sa... Hallelujah! Amen! Let us read Hebrews chapter 9, verse 12 together. Okay, basahin po natin. Begin. He did not enter the raisins of the blood of those animals, but he entered the most holy place once for all, his own blood, having obtained the permanent redemption. Through his death, Jesus accomplished redemption for all people of all time. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ang Panginoong Jesus ay natubos tayong lahat, tayo, all time. He gave himself completely out of love. Binigay niya ang kanyang sarili dahil mahal niya tayo. Can you feel the love of Jesus? Nararamdaman pa natin ang pag-ibig ni Jesus. Hallelujah! Amen! I pray that today your heart may truly see and feel the love. Ang kanyang dalangin, ang ating mga puso ay maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Let's go chapter 3. The meaning of the cross. Chapter 3 po tayo. What does the cross where Jesus shed his blood, mean for us? Ano ang kahulugan ng kanyang dugo para sa atin? Number 1, substitution. Number 1 ay substitution. Let us read Isaiah chapter 53 verses 5 to 6. Isaiah 53, 5 to 6.
No monitor. We have book. Sama tayo. Oh, Basahin yeah, natin. yeah. Okay, basahin po natin. Oh, 1, 3, oh, begin. He was cast for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Because of sin, we are destined for pain and eternal punishment in hell. Dahil sa kasalanan, tayo po ay nakatalaga para sa parusa sa impyerno. But Jesus took our place. Ngunit kinuha ng Panginoong Jesus ang kalagayan nito. He carried our pain. Pinasan niya ang ating mga sakit. He bore our suffering. Ang ating paghihirap ay kinuha ng ating Panginoon. Who did this? Sino ang gumawa nito? Jesus. Though he was sinless, though he was sinless, he received the punishment that our sin deserved. Kahit siya po ay walang kasalanan, tinanggap po niya ang parusa na dapat po tayo ang tumanggap. His flesh torn for our transgressions. Dahil sa ating mga kasalanan, ang kanyang katawan ay nagkasugat-sugat. He died in our place. Siya po ay namatay para po sa atin. When we believe in this cross, we receive life. Nung tayo naniwala sa ginapos na gawa ng Panginoon, natanggap natin ang tunay na buhay. Number 2, Pangalawa, forgiveness and cleansing. kapatawaran at paglilinis. Let us read Hebrews chapter 9 verses 22. Hebrews 9:22. Begin. In fact, the law requires that nearly every deed be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. And then 1 John chapter 1 verse 7. Okay, begin. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Through His blood, Jesus washed away our sins completely. Lahat ng ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo ay nalinis ng tuluyan. Only the Hallelujah! Amen! Only the blood of Jesus has the power to cleanse and purify us. Ang dugo lamang ni Kristo ang may kapangyarihan na maglinis po sa ating lahat. There is no other way. Walang ibang kaparaanan mga kapatid. Number 3, reconciliation. Pangatlo, pakikipagkasundo. Jesus restored our broken relationship with God. Sa pamagitan ni Jesus, na manumbalik ang ating relasyon sa Diyos. Since the time of Adam and Eve, humanity has been separated from God. Nawalay po ang tao sa Diyos simula noong panahon ni Adan at Eva. Let us read Romans chapter 5 verses 10. Romans 5:10. Basahin po natin. 1, 2, 3, begin. For if when we were gods and enemies, we were reconciled when we proved the death of ourselves. How How much much more having been reconciled, shall we be saved by His blood? And then 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 19. St. Corinthians 5:19, begin. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed us message of reconciliation. Because of sin, a great war stood between God and man. Sa pamagitan daw ng kasalanan, mayroong isang malaking pader ang nabuo sa pagitan ng tao at Diyos. But Jesus tore down the wall with His own blood body on the cross. Sa pamagitan ng ginawa ng Panginoon sa krus, ang pader na ito ay sinira ng Panginoon. Now you can come before God not by our own goodness, Ngayon, makakalapit na tayo sa Diyos, hindi sa pamagitan ng ating kabutihan, but by the blood of Jesus. ngunit sa pamagitan lamang ng dugo ni Kristo. Hallelujah! Amen! Amen. Number 4, Pangapat, victory. tatagumpayan. Through the cross, Jesus triumphed over sin, death, and Satan. Sa pamagitan ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus, napagtagumpay ng kasalanan, kamatayan, at si Satan. Let us read
Colossians chapter 2 verse 15. Colossians 2:15, begin. And having desired the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. And then Hebrews chapter 2 verse 14. Hebrews 2:14, begin. Since the children of flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is, the devil. On the cross, Jesus defeats sin and death. Natalo ng Panginoong Yesus ang kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng krus. And broke the power of Satan who ruled over the world. At natalo niya ang kapangyarihan ng Satanas na naghahari sa mundo ito. It was a completely victory. Ito ay kompletong katagumpayan. Through this victory, Sa pamagitan ng katagumpayan ito, He delivered us from guilt, inferiority, and every form of bondage caused by sin. tayo po ay niligtas ng Panginoon mula sa kasalanan, sa lahat ng mga bagay na naggapos sa atin sa pamagitan po nito. This is the meaning of the cross of Jesus Christ. Ito ang kahulugan ng krus ni Kristo. Does your heart feel the power and beauty of the cross? Nararamdaman ba natin ang kapangyarihan at kagandahan ng tinapos sa gawa ng Panginoon? Hallelujah! Amen! Does it move you in gratitude? Ito ay nagbigay pa sa atin ng gratitude, grateful heart. Last chapter 4. Chapter 4 na po tayo. The fruit of the cross. Ang bunga ng krus. What kind fruit does the cross give us? Anong klaseng bunga ang binigay sa atin ng krus ng Panginoon? What happens when we truly believe in the cross of Jesus Christ? Anong mangyayari kapag tayo naniwala sa tinapos sa gawa ng Panginoon? Number 1, justification. Unang-una ay ang justification. Let us read Romans chapter 5 verse 1 together. Sabay-sabay po natin basahin. 1 to 3, begin. Therefore, since we have been testified to him, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. For those who believe in Jesus, there is now no condemnation. Sino man ang nananampalataya sa Panginoon, wala na pong kahatulan. Though we are sinners, through the blood of Jesus and His cross, we have declared righteous. Kahit tayo po'y makasalanan, sa pamagitan ng dugo ni Kristo at sa pamagitan ng kanyang tinapos sa gawa, tayo po ay inihayag na matuwid. This is an incredible declaration. Ito ay napakagandang deklarasyon sa atin. It means that because of the cross of Jesus Christ, God covers our sins and calls us righteous in His right. Ito ay nangangahulugan na sa pamagitan ng krus ni Kristo, ang ating kasalanan ay inalis ng Panginoon at tinawag po tayong matuwid sa kanyang paningin. That is why when we come before God in worship or in prayer, we must come depending on the blood of Jesus. Ito ay dahilan na tayo po ay kapag lumapit sa Panginoon sa ating pagsamba at pananalangin, dapat po na tayong magdepende sa dugo ng ating Panginoon. Because no good work, Walang mabuting gawa, no personal righteousness, walang sariling katwiran, and no human effort walang sariling effort can ever make us worthy to stand before a holy God. na wala po sa pamagitan ng mga bagay ito, hindi po tayo makatayong karapat-dapat sa harapan ng Diyos. God looks at only one thing. Tumitingin lamang po ang Diyos sa isang bagay. Are we covered by the blood of Jesus? Tayo po ba'y napapalutan ng dugo ni Kristo? Do we depend on His blood? Tayo ba'y nakadepende sa dugo ng Panginoon? Only by the blood of Jesus can we draw near to God. Sa pamagitan lamang ng dugo ni Kristo, tayo po'y makakalapit sa Diyos. Number 2, Pangalawa, sanctification. sanctification. When we hold on to the cross of Jesus, our lives cannot remain the same. Kapag tayo po ay nananga sa tinapos sa gawa ng Panginoon, ang buhay po natin ay hindi na po katulad ng dati. If someone says, I believe the cross, but their life shows
no change. Merong nagsasabi na naniniwala ako, pero ang kanilang buhay ay hindi nagbabago. That in itself would be the greatest miracle. Ito ay pinakamalaking milagro Because it's impossible. dahil ito ay imposible. Such a person may know about the cross, Merong tao na naniniwala na patungkol sa krus. but the cross has not yet become their cross. Ngunit ang krus ay hindi talaga nila krus, ang krus ng Panginoon. Let us read Romans chapter 6, verse 6. Sa Romans 6:6, begin. For we know that our old sin was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. And Galatians chapter 2, verse 20 together. Galatians 2:20, begin. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Hallelujah! Amen. The cross is not just a past event. Ang ginawa ng Panginoon ay hindi lamang ito isang pangyayari. It is a living power that transforms us today. Ito ay kapangyarihan ng Diyos na nagbabago sa ating buhay. The more we cling to the cross, The more na tayo po ay manangan sa krus ng Panginoon, the more our lives are changed. the more na ang buhay natin ay mababago. 3. Pangatlo, Union with God. pakikisa sa Diyos. Through the cross, we are united with Jesus Christ. Sa pamagitan ng tinapos na gawa, tayo po lahat ay naiugnay sa Diyos. Let us read 1 Corinthians chapter 6, verses 17. Okay, sabay-sabay mo natin masahin. Begin. But he who unites himself with the Lord is one in him, his spirit. Through the cross, we are made one with Christ Sa pamagitan ng tinapos na gawa ng Panginoon, tayo po ay nakipag-isa kay Kristo and are given a new life. at binigyan ng bagong buhay. We are set free from the sins Tayo po ay pinalaya sa kasalanan, and pain mga sakit, and sorrow of our past. ang kalungkutan o kapighatian ng ating nakaraan. And now we can live a life of true joy in Jesus. At ngayon, tayo po ay may buhay ng puspos ng kagalakan sa pamamagitan ni Jesus. How did this become possible? Paano ito nangyari? Name is Jesus Christ. Dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen. Because Jesus bore the cross in our place, Pinasa ng Panginoong Jesus ang krus para sa atin because of His great love. dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Number 4, hope. Ang apat ay pag-asa. Let us read John chapter 11, verses 25. Begin. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Through the cross, Jesus gave us the promise of resurrection and eternal life. Sa pinapos na gawa ng Panginoon, bigyan tayo ng pangako ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Those who believe in the cross are no longer working toward hell, Lahat ng naniniwala ay hindi na tutungo ng impyerno. but now working toward heaven. Tayo ay patungo sa langit. We have been given the hope of eternal life. Tayo ay binigyan ng pag-asa na tayo lahat ay may buhay na walang hanggan. All of this, every blessing, every promise comes not from our effort, Ang lahat ng bagay nito, ang bawat pagpapala, ang bawat pangako, hindi galing sa ating sarili kaparaanan, but from the but the love of Jesus, ito'y galing sa pag-ibig ng ating Panginoon. who gave His one body for us. Na binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. As we close today, Sa ating pagtatapos ngayon, I want to remind you, nais po tayong paalalahanan, Jesus endured unimaginable suffering for all of this. tinanggap ng Panginoon at naranasan niya ang hindi natin ma-imagine na paghihirap para sa ating lahat.
He faced lowest and most painful place a person could ever experience. Naranasan niya ang pinakamasakit na karanasan na hindi kayang maranasan ng isang tao. For one reason, Isang dahilan, to save us. mailigtas tayong lahat. When I shared this message with elementary students, Nung kanyang binahagi ito sa mga elementary students, some of them say, may nagsabi sa kanya, it is too cruel. How could anyone go through that? isa itong kabaliwan, paano magagawa ito? But regardless of age, At sa kabila ng kanyang edad, I never watered down the suffering of Jesus. hindi niya iniba yung mensahe ng paghihirap ng Panginoon. Because His love is beyond explanation. Dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi kayang ipaliwanag. In Gethsemane, Jesus prayed in agony. Sa hardin ng Gethsemane, ang Panginoon ay nanalangin na may paghihirap, paghinagpis. So great was His fear and sorrow over the suffering to come. Matindi ang kanyang paghihirap dahil sa paghihirap na kanyang naranasan. He prayed, Nanalangin siya, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Ama, ang paghihirap na ito, kung maaari, ay alisin mo sa akin. Yet not as I will, but as you will. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo, Musa. Then He endured unspeakable pain, At kanyang dinanas ang hindi maipaliwanag na paghihirap. torture beyond human description. Napakatinding pagpapahirap ang kanyang dinanas. And did it for one reason, At ginawa niya ito sa isang kadahilanan. to save us, Iligtas tayo na. to save you. Iligtas ka. That is the grace of the cross. Ito ang biyaya na tinapos na gawa ng Panginoon. I pray that each of you will hold tightly to the cross of Jesus. Ang kanyang dalangin ay tayong kumapit ng mahigpit sa tinapos na gawa ng Panginoon. It is our only hope. Ito lamang ang ating pag-asa. It is our only salvation. Ito lamang ang ating kaligtasan. When you cling to the cross, Kapag tayo nanangan sa krus ng Panginoon, you will be set free from sin. tayo mapapalaya sa kasalanan. The cross is the undeniable proof of Jesus' love for us. Ito ang dahilan ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hallelujah! Amen! Let us take a moment to sing. Where's Ethan? Yes. Tayo po'y umawit at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Jesus, I'm loving you is my favorite confession to Jesus. Ang So, aming can you Panginoon, stand up? Or ang sing? Panginoon ay paborito niya ang bilis sa Panginoon. Tayo po'y lahat ay tumayo at tumayo sa atin. I'm in love with you.
bound by sin. Kami ay walang pag-asa, nananatili ng kasalanan. You suffered in our place, Ikaw ay naghihirap sa kapalit naming paghihirap. enduring unimaginable pain, Dinanas at hindi maipaliwanag na sakit so that we might live. na sa gayon kami ay mabuhay. We confess that it is your love Kami, nagtatapat namin ang iyong pag-ibig that has given us life, na binagbigay sa amin ng buhay. and that through your cross, Makita ng iyong tinapos sa gawa sa we krus. have been forgiven and set free from sin. Kami ay pinatawad, kami ay pinalaya mula sa kasalanan. Cover us now with your precious blood, Lord. Kami ay balutan mo ng iyong makapangyarihang dugo, Panginoon. Let us live each day under the blood, Kami ay mabuhay araw-araw sa pagitan ng dulo nito. and help us fix our eyes on the cross of Jesus. Tulungan mo kami na ituon ang aming mata sa tinapos mong gawa. Thank you for revealing to us the power of your blood Salamat po sa paghahayag sa amin ng kapangyarihan ng iyong dugo. and the depth of your loving to this seminar. At lalim ng iyong pag-ibig sa seminar na ito, Panginoon. Thank you for moving and working among us. Salamat po sa pagkilos mo at sa paggawa sa aming buhay. We entrust the remaining sections of this camp to you. Tinitiwala po namin ang mga nananabing mga gawain ng kamp na ito sa iyo. May only your will be done in all things. At ang iyong kalooban ang mangyari sa lahat ng bagay. We pray in the precious name of Jesus. Nanalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan tayo ng Panginoon. In next 10 minutes and next seminar. Next seminar is resurrection. And 10 minutes relax time. Okay. Relax relax time. Babalik po ng 10 minutes break na tayo. Meron po tayong break. Pagkat na po din sa Christmas Pastor, then babalik po para sa next session. 10 minutes break lang po. Tapos babalik po. Meron po tayong release break tapos babalik po tayo dito para sa next session po natin. Meron po tayong merienda mga kapatid.